Hello class! So it's me again, Engineer John Ray Pacturanan. So this time, ang pag-uusapan natin for this lecture video is one example for solving the slope and deflection of the beam using the conjugate beam method. So sige, simulan na natin class ang discussion. So ang una kong ipepresent ngayon for this video is of course the procedure for analysis. So this is a recommended procedure. Well, of course, wala naman talaga kasi class na fixed na mga procedures pag structural theory. Meron mga recommended, mga guides yon. Pero usually talaga, the general rule is, kada problem may kanya-kanya talaga yan na approach eh. So anyway, i-discuss ko na lang itong mga nakalista dito. So according for the procedure sa analysis, yung step 1 natin class, ito ay establish daw the moment diagram. Recommended is the moment diagram by parts of the real beam. If the beam is non-prismatic, adjust the shape to make it as prismatic beam. So gusto ko yun i-explain ngayon. Ang ibig sabihin lang naman nun class, ang unang step, i-drawing mo lang talaga yung moment diagram ng beam. Pero nga, di ba, when we say moment diagram, pwedeng yung natutunan nyo sa strength of materials or pwede rin yung moment diagram by parts na kadidiscuss ko pa lang together with the previous videos sa playlist na ito. Okay? At nakalagay din dito, if the beam is non-prismatic, adjust the shape to make it as prismatic beam. Ang gusto niya lang din ditong i-point out, kung maalala nyo, for the moment area theorem, we tried to solve non-prismatic beams, both cantilever and simple beams. So, ang ginawa natin doon ay minodify natin yung moment diagram. So, ganun din ang gagawin nyo class sa conjugate beam method. So, actually, ang pagguguhit ng moment diagram by parts ay magagamit mo pa rin dito. And it has the same rule sa conjugate beam saka sa moment area. So, yung fixity, bahala ka kung saan mo yun nilalagay. Okay? So, next is sketch the conjugate beam and place the moment diagram as its load. So, sa previous video, yung sinundan nito class, diniscuss na natin kung paano mag-drawing ng conjugate beam with reference to the real beam, di ba? So, you may please watch that po muna, no, para makarelate kayo sa discussion dito. So, tapos, pag na-sketch mo na class yung conjugate beam, ang rule dito, tandaan nyo, kung ano yung na-sketch nyo na moment diagram, yun na yung magiging loads niya. Okay? So, tandaan nyo, kung ano yung na-sketch na moment diagram ng beam, yun yung magiging loading ng conjugate beam. So, later on, mas may intindihan nyo yan. Pangatlong step, compute the support and internal pin reactions of the conjugate beam if necessary. So, of course, since beam ito, conjugate nga lang, may support yan or may chances nga din na wala, di ba? So, kung may support, kung kailangan talaga class na malaman yung support reaction, kailangan mo yun computein. So, paano natin kukumputin yung support reaction? Simple lang, statics. Kung paano ka nagko-compute ng mga reactions for equilibrium sa statics nyo, ganun din dito. Kaya lang, ang iintindihin nyo lang ngayon, yung i-consider nyo ng load sa conjugate beam is yung moment diagram. Okay? So, step 4 tayo. To determine the slope at any point of the real beam, solve for the shear of that point in the conjugate beam. So, to solve for the deflection at any point of the real beam, solve for the moment of that point. So, the sign convention for internal shear and moment of the beam must be followed. So, ano naman ang gustong i-point out ni step 4 class? So, since meron ka ng conjugate beam, so, meron na siyang loads which is yung moment diagram ng real beam. Tapos, na-compute mo na yung reactions kung kailangan siya. Ang gustong sabihin ni step 4, kung gusto mong mahanap ang slope ng real beam, hanapin mo dapat yung shear sa conjugate beam. Gusto ko yun i-point out The shear in the conjugate beam is equal to the slope in the real beam. Okay? Tapos may nakalagay pa dito, to solve for the deflection of the real beam, solve for the moment of that point in the conjugate beam. So, the moment in the conjugate beam is equal to the deflection in the real beam. So, later on, may intindihan yun. Kaya nga may examples tayo para mas magets natin itong mga steps. Basta tandaan nyo to, the slope in the conjugate beam, the slope in the real beam is equal to the shear in the conjugate beam. And the deflection in the real beam is equal to the moment in the conjugate beam. Okay, so I hope, no, sa paulit-ulit kong pagsabi na
nai-inculcate na yun sa utak nyo. Well, nakalagay din dito, the sign convention must be followed. So, of course, going back to the chapter 4, which is the analysis of internal loading sa beam. Kung maalala nyo, class, we have conventions for positive shear and positive moment. So, ito siya, class. No? So, kapag kaliwa ang pinili mo, the positive shear is downward, while the positive moment is counterclockwise. Well, if you choose the right cut, the positive shear is upward while the positive moment is clockwise. So, ganun din dito. Kung ang rule nga, the slope in the real beam is equal to the shear in the conjugate beam. So, kung yung shear na nakuha mo sa conjugate beam class ay negative, dapat yung slope din ay negative. Ganon din sa moment. Kung ang moment na makuha mo sa conjugate beam ay negative, ibig sabihin yung deflection class sa real beam ay magiging negative. So I hope no that is clear. So next tayo for number 5, this is an optional step. So to solve for the maximum deflection of the beam, solve for the maximum moment in the conjugate beam. Kasi nga 'di ba, the deflection in the real beam corresponds to the moment in the conjugate beam. So common sense will tell you, gusto kong mahanap yung maximum deflection of the beam, of the real beam, edi hanapin mo yung maximum moment in the conjugate beam. But do not forget to the rule, sabi natin noong discussion natin sa beams, the point of maximum moment is equal to the point of zero shear. Di ba palagi naman yon? The point of maximum moment is equal to the point of zero shear. So ngayon, i-reflect natin yan, di ba? The slope in the real beam is equal to the shear in the conjugate beam. So kung isi-zero ko yung shear sa conjugate beam, it means zero yung slope. Eh di ba, kung babalikan mo ulit class yung double integration method natin, sabi natin, yung point of maximum deflection must have a zero slope. So, yun, yung conjugate beam method natin is nagre-reflect doon sa mga previously discussed natin na principle in the double integration method. So, I hope that is clear to all of you. So, ulitin ko, I am not expecting you na parang in the first run, maiintindihan nyo agad itong procedure of analysis kasi nga even ako, kung ako ay beginner, mahirapan talaga akong binasa ko lang yun, no? So, importante talagang may examples para maintindihan natin yung procedures. So, sige. For this video nga, I am just giving one example and the other examples will be provided later on na lang. No? Kasi kung i-compress natin siya dito sa video ito, alam nyong mahirap siya. So, ito class yung ating example ngayon. So, napaka-familiar kasi we already discussed this in the double integration method and in moment area method. So, since this time, conjugate beam method naman ang pag-uusapan natin. So, according dito, the steel beam is loaded as shown below. The cross-section of the beam is 200 mm by 300 mm. Take note that the modulus of elasticity of steel is 200 gigapascal using conjugate beam method of analysis. So the questions are, letter A, determine the slope and deflection at B. Sunod, determine the slope at the left support. Sunod, determine the slope at the right support. Pang-apat, determine the maximum deflection of the beam. And pang-lima, determine the distance of the maximum deflection of the beam from the left support. So, ito yung gusto ko sa conjugate beam method class. Unlike sa moment area method. Bakit? Sa conjugate beam kasi, kaya ko pang mahanap yung slope. At the same time, unlike sa moment area na mga absolute values na lang yung nahahanap natin due to duration proportion, sa conjugate beam kasi class, malalaman mong downward siya kasi magne-negative yung magiging sagot mo. So, may sign convention dito na mapoproduce. So, anyway, tama na ng istorya. Pwede na tayong mag-start class na mag-solve. So, punta na tayo sa OneNote. So, I already pasted the problem. So, this is the solution. So, yung unang part lang naman class ng solution is computation of the flexural rigidity of the beam. So, I will make it fast. Alam nyo naman na to kasi nga ilang ulit na rin naman natin na-discuss sa dito sa structural theory. And at the same time, this is the third time na this example appears in our discussion. The first time is in double integration. The second time is in moment area theorem. So, the moment of inertia for rectangular beam class is VH cubed over 12. So, of course, the base is 200 and the depth is 300.
Okay? So, wag ka nang magtanong class kasi sa convention talaga, yung unang nakasulat na dimension must be the width and yung pangalawang nakasulat must be the depth. Yan ang convention talaga ng mga dimension ng beam. Okay? And computein mo lang siya, ang magiging moment of inertia niya is 450 times 10 to the 6 mm to the 4th. Well, of course, ang concern natin is the flexural rigidity. So, 450 times 10 to the 6 multiplied by 200,000. Kasi nga, ang 200 gigapascal nga ay ilan nga to? 200,000 megapascal. And we already know, pag sinabi nating megapascal, that is Newton per mm squared. Okay? So, ito yung magiging units niya. So, 9 times 13, Newton mm squared. Or, if you want to, convert na lang, so, I will let the conversion na lang sa inyo, magiging 90,000 kilonewton meter squared. So, I hope that is clear. Na-compute na natin yung flexural rigidity. So, simulan na natin yung analysis. Unang step, so balikan natin yung PowerPoint. Unang step, determine the moment diagram of the real beam. Recommended nga is the moment diagram by parts. Since the beam naman class is prismatic, there is no need for us to adjust the diagram. Okay, so as is na lang siya. So nandito na yun class. Meron tayong real beam, pero, isabay ko na rin pala class yung step 2, sketch the conjugate beam and place the moment diagram of its as its load. So, kung ang real beam natin class ay simply supported, so 'di ba? Balikan natin itong example number 13 natin. Kung may simple support tayo class na beam or simple beam as real beam, magiging simple beam din siya pagdating sa conjugate beam. So if you want to to understand the more detailed approach nito, please watch nga the previous video. Huwag kayong mag-jump kasi kayo rin naman ang mahihirapan yan. Okay? So basta, tandaan nyo, for our problem, since simple beam, ang real beam natin, magiging simple beam din ang conjugate beam. Eh di ba nga sabi ng step 2, lagay ko dito no, mag-jump muna ako. Sabi ng step 2, kung ano yung madodrawing nyong moment diagram, yun din ang kanyang yun din class ang load ng conjugate beam. So ito yung nangyari. So by the way, i-discuss ko pala kung paano ko drawing tong moment diagram. I place my fixity at B, di ba? Pero alam niyo naman class, there is no rule telling you kung saan niyo yan ilalagay. Nagkataon lang na mas gusto ko siya sa B, pero bahala ka nga kasi nga kanya-kanya doong diskarte. So sabi ko siya ilalagay, and of course, kung paano natin siya ini-sketch from the previous discussion, so this 100 kilonewton is of course a positive area, so 100 times 2, 200 siya. Ganon din dito, 100 din siya, 100 times 3, 6, 600. For the distributed load, second degree to, but this will be negative. O, ang mangyayari lang naman dyan, 25 times 2. No? By the way, ang 100 is the support reaction. 25 times 2 times 1/2 ng 2. Ang moment nun ay 50. Ang pinagkaiba lang pala class, no? Ang pinagkaiba lang ni conjugate beam, yung moment area niya sa moment area theorem is yung sign. Kapag supposed to be, 'di ba dapat negative siya. Kaya lang ngayon hindi ko na siya isusulat as negative. Okay? So wala nang mga negative dito. Ang assumption natin, hindi ito area. Unlike sa moment area theorem. Kasi doon class, area yung kino-consider natin. Pero ngayon, mga loads ito. So, dapat ito yung tandaan nyo sa conjugate beam method. Okay? So, ganun din, para matapos na, meron tayong 25 times 6 times 3. So, 450. Nilagay ko na lang siya as absolute. And dito, kailangan nyo rin dito class tandaan na yung mga area sa taas ng moment diagram magiging upward forces. So kapag nag-summation forces vertical ka, halimbawa, i-consider mo itong mga area sa taas as upward forces. Okay? I hope that is clear. And i-consider mo lahat ng area sa baba as downward forces. Okay? Well, yun yung mangyayari. So, natapos na natin yung step 1, i-drawing yung moment diagram by parts. Yung step 2, i-drawing natin yung conjugate beam. Tapos, ilalagay natin yung moment diagram as loads. Kaya lang, minor revisions. Kailangan na yung mga area sa taas magiging upward forces and area sa baba magiging downward forces. Okay? So, I hope that is clear. So, dito tayo sa step 3, Ano ba yung sinasabi ng step 3? So, compute the support and internal pin reaction of the conjugate beam if necessary. So, kailangan natin class mag-compute ng reaction sa A and reaction sa B.
Okay? So, paano natin yun gagawin ngayon? Of course, equilibrium. 'Di ba? Kung paano ka mag-compute ng reaction sa statics nga, ganun din ang gagawin nyo. Okay? So, therefore, ilagay ko muna pala na assume the support reactions in conjugate beam is upward. So, ilagay ko muna yun class, no? Assumptions natin ay upward, no? Pero, alam nyo naman na kapag mali ang assumption mo, ibig sabihin, magne-negative lang yung final answer nyo. Okay? So, simulan natin, class, hanapin yung reaction sa B by taking the moment at A. So, yun lang. It is still with the step 3, summation, moment at A equals 0. So, which is clockwise positive. Okay? So, yan na. Or, pwede mo rin naman sabihin na clockwise equals counterclockwise, pero siguro ngayon clockwise positive na lang yung aking moment orientation. So sa mga previous videos ko kasi ganun clockwise equals counterclockwise, pero ngayon para madali clockwise positive lang. So now pwede na tayong mag-proceed sa analysis. So unahin ko muna class itong triangle. So since tandaan nyo to, upward force itong triangle. So imagine niyo kung ito yung center of gravity niya, sabihin na natin, ito yung center of gravity, yung magiging force niya ay 1/2 ng 2 tapos 200. And malamang yung moment arm niya ay 2/3 ng 2 meter. And based from the direction class, no, the moment will be a counterclockwise one. Okay? So therefore, ilalagay ko dito class as negative 1/2. I hope nagagets nyo. 1/2 ng 2 tapos ng 200, and its moment arm is 2/3 ng 2. Okay? So, next natin na i-consider, ayusin ko lang yung pagkasulat class as 2/3 ng 2. So, next natin na i-consider is this one. Siguro, erase ko na to dahil I assume na gets nyo naman na is ito. Ngayon, malamang since spandrel ito ng parabola, magiging pababa siya. So, ang magiging area niya dito ay 1/3 ng 2 times 50. Again, wala nang negative dito. Pababa lang siya, 1/3 ng 2 times 50, and its moment arm ay 3/4 ng 2 meter. Pero sa pagkakataong ito, this produces a clockwise moment with respect sa point A. Okay? So, therefore, lagay natin siya as positive. 1/3 ng 250 multiply natin ng 3/4 ng 2. So, erase ko lang kasi nakakalito pa to. Next natin na i-consider is of course another triangle here sa taas. So, pag drawing natin yan, magiging ganito siya. And this will be 1/2 ng 6 tapos 600. Tama ba? So, yes, 1/2 6 ng 600. Ang kanyang moment arm ay 2 meter plus 1/3 ng 6 meter. Pero since counterclockwise siya, magiging negative siya class. Okay? So, that will be equal to minus 1/2 ng 6 tapos 600. Multiply natin ng 2 plus 1/3 ng 6. Okay? So, ayan na. Erase ko lang siya para hindi siya nakakagulo. So, balik lang tayo sa statics. Next, ito namang spandrel ulit of a parabola dahil second degree siya. So, 1/3 siya ng 6 tapos 450, 'di ba? 'Yun yung kanyang magiging equivalent concentrated load, pero yung kanyang moment arm ay 2 meters plus 1/4 nitong 6 kasi 'di ba dito 3/4 to tapos 1/4. So dapat familiar na kayo ng mga location ng center of gravity. So clockwise siya ngayon, so magiging 1/3 positive na siya, 6 tapos 450, then multiply natin siya class ng 2 plus 1/4 ng 6. Ayan. So, erase ko ulit to para hindi nakakagulo. Lastly, na i-consider natin malamang yung reaction sa B, and nagkataon na yung reaction sa B is counterclockwise siya. Kaya ang gagawin mo, minus reaction ng B multiplied by 8 meters equals 0. So, ito na class yung ating equation. So, bahala na si shift solve nito or bahala ka nang mag-compute ng reaction sa B. Okay? So, this is for conjugate beam. So, sige na, you may solve this. I-pause nyo muna to.
Ang magiging sagot natin dito, class, ay negative 1,600/3. So, ibig sabihin, class, no, since negative siya, ang gustong i-point out nito, class, mali pala yung direction natin ng RB. Okay, so dapat pala instead of upward siya, edi downward siya. Gayunman, well, of course, wala tayong magagawa kasi hindi naman nga tayo perfect. Usually talaga nagkakaroon ng maling assumptions din kapag statics. So, meron pa tayong isang concern, yung reaction pala, class, sa A. So, ang gagawin mo na lang doon, imbis na magpakahirap ka, summation forces vertical na lang equals 0. So, upward is positive. Okay? So, still, gamitin ko muna itong assumption muna na parehas muna sila upward. Saka na natin to, class, i-adjust, no? Saka na lang. So, therefore, ang mga upward forces natin, class, ay RA, tapos yung ating RB, and do not forget yung dalawang triangle, 1/2 ng 2 times 200 at the same time 1/2 ng 6 times 600, 'di ba? Parehas naman sila upward. And yung dalawang spandrel ay downward, so negative 1/3 ng 2 tapos 50 and another negative 1/3 ng 6 tapos 450. And that will be equal to 0. So, ilagay ko lang, class, na yung na-compute natin na RB ay negative 1,600/3. So, therefore, magiging RA minus 1,600/3. I hope na gets nyo to. So, kanina, di ba, RA plus RB to. Kaya lang, since yung RB natin ay negative 1,600/3. So, therefore, yung RA natin, pag kinompute natin siya dito, ay magiging, so wait lang, computein muna natin siya. I am holding ka sa calculator eh. Basta ang point, computein mo yung reactions. Ganun lang naman yun, class. So, ang final answer natin, class, ay parehas din, negative 1,600/3. So, ito ang nangyari. Parehas mali yung assumption natin, which is okay lang yan. So, therefore, instead na upward pala yung RA saka RB, baguhin natin to. No? Baguhin natin yung drawing natin ngayon. So, magiging downward siya ngayon. So, i-control C ko lang to. Tapos, i-paste natin siya dito, class. No? Ayusin lang natin. Okay na to. Oops. Okay, so ito na yung beam natin. Pero ilagay na natin, class, yung talagang reactions, 'di ba? So automatic ang RA natin ay negative 1,600. Sorry. Wag mo nang lagyan ng negative sign. Parang statics lang, no? Ilagay mo na lang yung reaction, class, bilang ayun na siya. Pababa. Tapos hindi pala siya RB, sorry. RC pala siya. Okay, pa-adjust na lang. Lagay natin siya as RC. Pero wala naman masyadong mababago dito. Still, our computations is just the same. So, pasensya na. So, RA plus RC. RC to. So, yun. Okay na. Adjusted na siya. Still, ang RC natin ay equal sa 1,600/3. So, ayan. Napakahaba na ng discussion natin pero wala pa tayong nasasagutan na tanong, which is okay lang kasi hindi naman tayo nagmamadali. Yung unang tanong ay slope ng B at the same time yung deflection at B. Okay, so nasaan yung point B? Nandito, class. So, since meron na tayong conjugate beam, tandaan nyo yung rule natin, from the step 4 to determine the slope at any point of the real beam, solve for the shear of that point in the conjugate beam. So, hahanapin natin yung shear at B. So, kung maalala nyo, di ba, kinakat natin yung ating beam sa sa B, tapos pipiliin mo kung ano yung gusto mo, yung left ba o yung right side ng point na yon. So, dito, syempre, may decision ka na lang nun. So, kung akong tatanungin, itong nasa kaliwa ng B dahil konti lang yung drawingin ko, 'di ba? Para mahanap natin yung shear and moment ng conjugate beam. Okay? Pero do not forget, no, meron pa rin tayong sign convention. Yung shear, ganito dapat ang positive.
while ang moment, ganito dapat ang positive. So, always do not confuse yourself para sa mga deflection or sa mga sign convention. So, ang gagawin ko class, no, para ma-discuss ko to ng mas malinaw, i-drawing ko yung segment ng beam sa A and B lang. So, ilalagay ko, cut the beam at B and choose the left cut. Okay, so kung maalala nyo, di ba ganito ang ginagawa natin yon? When I say beam, I am referring pala sa conjugate beam. So, yung conjugate beam natin ay 2 meters siya. Tapos, lagay natin yung support dito as A. Tapos, ilalagay natin class yung upward na 200. And meron tayo ditong downward na 45. Okay, so this is 45. And of course, 2 meters to. Magkalimutan, yung centers of gravity nila, nandito yung isa, yung kabila nandito. So, ilalagay ko yung convention ng positive shear saka positive moment. So, supposed to be, ang dapat natin na ilagay dito ay shear at B. So, kinat ko lang siya. Dahil ang pinili ko yung nasa kaliwa, shear at B siya. Kaya lang, para makatipid na ako class ng variable, kung maalala nyo, the shear in the conjugate beam represents the slope in the real beam. So, instead na shear at B, gagawin ko na lang to as EI is slope at B. Okay? So, I hope that is clear. So, sinusunod ko yung positive convention kapag nasa kaliwa. Kapag nasa kanan, of course, counterclockwise to. So, the moment at B, at conjugate beam, that is equal to EI deflection at B. So, ganito yung kagandahan ng conjugate beam. Ang gagawin mo na lang, so, balikan mo yung natutunan mo last time in chapter 4, mahanap mo na yung mga slopes natin. So, kaya nga somewhat, maganda din tong conjugate beam as compared sa moment area theorem. So, para mahanap natin yung EI theta B, so, summation, forces, vertical tayo, equals 0. So, say upward equals downward. So, ang upward natin, I forgot the reaction. Kailangan natin isama pala yung reaction na 1,600 over 3. So, ang upward natin, class, ay isa lang. Itong triangle. So, that will be equal to 1/2 ng 2 tapos 200. Lahat na ay downward. So, mangyayari, magiging equal siya sa 1,600 over 3. Tapos, itong spandrel class ng parabola, that will be 1/3 ng 2 tapos 45. Tama ba? 45 ba siya? Sorry, 50 pala. Kaya pa, muntik na akong magkamali doon. So, 50 pala dito, class. Wait lang. Adjust natin yan, class. 50. Tapos, palitan ko lang dito. So, 2 times 50. Another downward pa. Meron pa, of course, yung V o yung shear natin, no? Kaya lang, instead of writing that class as V of B, wag mo na yan isulat as BB class. Dapat, ang pagkasulat na lang natin dito, class, ay EI slope at B. So, tadan, it means, using this equation lang of equilibrium class, kayang-kaya na natin mahanap yung EI theta B. And kung positive man siya or negative na, expected mo yun. Magkakaroon dito ng sign convention. Parang kay double integration method class. So, magiging 1/2 ng 2 times 200 which is equal to 1,600 over 3 plus 1/3 ng 2 tapos ng 50 plus EI theta B. So, ang sagot natin doon ay, nagkamali pala ako ng napindot. So, negative 366.667 or negative 1,100 over 3. So, of course, alam niyo naman ang unit nito, class, palagi itong kilonewton meter squared. So, to finalize this one, pwede na natin masolve yung theta B as equal sa negative 1,100 over 3 kilonewton per meter squared. Divide natin, class, ng EI, pero sa simula pa lang na-compute na natin yung EI niya as 90,000 kilonewton meter squared. Okay? So, therefore, substitute mo na lang siya divided by 90,000
kilonewton meter squared. So, pag kinancel natin to class, canceled out siya. So, ang gawin mo na lang ito divided by 90,000. So, this will be in radian, di ba? So, ano natin siya as negative 0.004074, no? So, negative 0.004074 radian. So, ito na class, yung ating slope at B. Ganon din, ang gagawin nyo for the deflection, all you need to do is to take the moment at B para mahanap nyo yung EI deflection at B. Sige? So, summation, moment at B equals 0. So, clockwise moment equals counterclockwise moment. Ang clockwise moment lang natin dito, class, actually, isa lang, itong ating force, itong triangle. So, that is 1/2 ng 2, tapos 200, tapos yung kanyang moment arm, considering point B, di ba? So, considering point B, that will be 1/3 ng 2 meter. So, that is equal to, lahat na sila class, counterclockwise, 1,600 over 3 times 2 meters plus, meron pa tayong i-consider na spandrel, 1/3 ng 2 tapos 50, that is counterclockwise kung titingnan nyo, and its moment arm ay 1/4 ng 2, tama ba? But again, instead of writing that as M of B, para makatipid na tayo class sa variable, ang isulat nyo na lang ay EI deflection at B. Okay? So, I hope naiintindihan nyo yung process natin for the conjugate beam method. So, ang EI deflection ng B natin ay magiging, so pag sinubstitute lang natin siya, that is 1/2 of 2, 200. 1/3 ng 2 ay 2/3 siya. Then, minus 1,600 over 3 multiplied by 2. Tama ba? Yes, minus 1/3 ng 2 tapos ng 50, then 2/4 as 1/4 ng 2. I am referring to this one, sinubstitute ko lang ito class sa kanan. So, ang sagot natin dyan ay negative 950. And alam nyo naman, ang unit ng EI deflection, kilonewton meter cube. Okay? So, to finalize this one, so di ba nga negative siya, ibig sabihin, pababa talaga to. Kaya, parehas na sign convention ang mahanap mo. So, deflection at B ay negative 950 kilonewton meter cube divided by, of course, 90,000 kilonewton meter squared as the flexural rigidity. Okay, so pag kinompute natin yan, divide mo lang to ng 90,000, ang sagot ay negative 0.010555. Okay, negative 0.010556. Tama ba? Yes, 556 meter, or in decimal, negative 10, or in millimeter, sorry, negative 10.556 millimeters. So, hindi mo na po problemahin dito class yung assumption na downward siya kasi nga, kapag negative yung nahanap mong deflection, automatic downward siya. So, babalikan ko class yung naging solution natin in the double integration method sa chapter 8 kung tama siya. So, ito siya class, no? So, yung summary na lang. Yung slope daw at B ay negative 0.00407 radian and yung deflection ng B ay negative 10.56 mm using the double integration. However, using the conjugate beam method, tingnan natin kung parehas siya. Medyo naglalag lang. Pasensya na. Ito siya class, no? So, yung ating slope ay parehas na parehas, negative 0.004074 and yung ating deflection ay negative 10.556. So, ayan! Using conjugate beam, na-solve na natin siya class. So, next tayo, meron pa bang mga tanong? Oo nga, no? Ang dami pala nito. Question letter A pala. Pero tiyaga lang. Question B naman tayo, determine the slope at the left support lang. Kasi malamang wala siyang deflection doon. So, for B, ang tinatanong lang class is the slope in the left support. Okay? So, slope at A sa case natin. So, kung titingnan nyo class, no, pwede na lang natin i-consider na meron tayong ikakat dito na strip. Sobrang liit lang nun. Kasi, ganun din lang naman ang mangyayari dyan. So, halimbawa, ito yung support natin. Ito yung point A. Tapos, kinat ko siya class, sobrang lapit niya sa A eh. Kasi nga, dapat in fact, sa point yan na mismo.
Kaya lang, for the purpose of discussion, ilalagay natin yan dito, automatic zero to. I hope nagigets niyo yung concept ko dito, no? I choose point A as the support. Tapos, meron ditong reaction na 1,600 over 3. For sure, may magkakalituhan dito. Ang ginawa ko lang, parang ang kinat ko lang class is yung dulong-dulong bahagi, no? Nag-cut lang ako ng dulong-dulo. Kumbaga sa calculus, yung dx lang. Okay? So, therefore, ang mangyayari, yun lang. Pero, napaka-insignificant ng thickness niyan. Parang kinat mo lang na x equals 0. On the other hand, ilagay mo na pala yung shear mo. So, di ba, automatic, ito yung shear. Kaya lang, EI, slope at A. On the other hand, lagay nga natin yung deflection, no? Halata naman, class, na yung EI, deflection at A, magiging 0. Diba? So, kasi nga, support din mismo ito. So, kung papansinin mo rin, since dapat ang deflection ay 0, tama naman, dapat sa real beam, wala naman dapat siyang deflection. Basta ang point ko, piliin nyo lang class yung dulong bahagi. Eh, common sense naman, diba sir, kapag ginamitan mo to ng summation forces vertical equals 0, which is up, equals down, lahat naman sila downward. So, therefore, automatic 0 equals 1,600 over 3 plus EI theta A, or simply, ang EI theta A natin is negative 1,600 over 3 kilonewton meter squared. So, sigurado ba na tama siya? Yes, class, wag kang mag-alala, tama to. Paano? Kasi kung titingnan nyo, subukan nyong mag-drawing ng shear diagram. 'Di ba ang unang step sa shear diagram is ito, ibabagsak mo siya kasi nga downward. So automatic negative 1,600 over 3 agad yung shear sa A. So for sure yung iba nalilito dito. Kaya lang ang tandaan nyo lang, mag-cut ka lang naman dito. Mag-cut ka lang ng napakaliit na segment, tapos ilagay mo lang yung reaction dito. And since nasa kaliwa yung cut, remember the convention, the positive shear is downward. Okay, so palagi niyong tandaan yan. So therefore, nakuha natin ay negative. So therefore, yung theta A natin, to conclude for this one, magiging theta A natin is equal to negative 1,600 over 3 kilonewton meter squared. Alam niyo naman ang unit ng flexural rigidity, kilonewton meter squared. So both of them will be cancelled out. So therefore, magiging radian din lang naman to. So divide lang natin tong negative 1,600 over 3 divided by 90,000. So, ang sagot ay, oops, bata ko nag-shift solve. Negative 0.005926, di ba? Negative 0.005926 radian. So, pwede na natin tong i-box. Ito na yung sagot natin. So, next to be considered, yung letter C pala. Ang tanong lang naman doon is yung slope sa right support or slope at C. So, sa pagkakataong ito, pwede mo rin naman class piliin yung right part, no, ng support. Kasi kung titingnan nyo, dito naman na tayo sa kanan. So, for this time, i-cut mo lang yung dulo. No? So, katulad kay left end, na konti lang yung kinat mo, ganun din dapat class sa right end. Dapat konti lang yung i-cut natin. So, drawing natin siya ngayon. Walang color black. Oops. Okay, sorry. So, nandito na siya. Tapos, ito yung roller support natin at C. Ilagay natin yung ating direction dito na 1,600 over 3. So, wag ka nang maglagay dito ng mga drawing. So, yung cut lang natin nga sobrang liit. And since ang pinili na natin ay nasa kanan, nasa rightmost part na, so tingnan natin yung positive shear kapag right ay pataas. Okay? So, therefore, ang idodrawing ko dito ay EI theta C. So, mababago yung dito, mababago yung slope. So, summation, forces vertical ulit tayo, equals 0. So, up equals down. Sa pagkakataong ito, ang EI, theta C nyo class, ay positive 1,600 over 3. Kaya pwede na natin computein dito na yung theta C. By the way, ang unit nga nito ay kilonewton meter squared. So, yung theta C natin ay magiging 1,600 over 3 kilonewton meter squared all over 90,000 kilonewton meter squared. So, pag kinancelled out natin to,
Pag kinancelled out natin to, pag kinancelled out natin to, ang matitira ay this time sa pagkakataong ito, positive 0.005926 radian. So, ito na siya. Ibabox ko na siya. So, yun. Ito ang kalalabasan sa paghahanap ng mga slope sa left and right support. Dito usually class nagkakaroon ng confusion talaga pag conjugate beam method. Pero I hope no, in my explanation naiintindihan nyo siya. Again, i-check natin siya class using the double integration method. So balik tayo sa double integration method. The slope at A, nakalimutan ko pala ta class palitan. This must be, wait lang, erase lang natin to. This must be slope at C. So, yung slope at A natin class ay negative siya. So, even the sign convention class agrees na negative 0.00583 radian siya. And yung slope at C is positive 0.00583 or 5926 siya, radian siya. Bakit 593? So, anyway, ayan lang siya. Computein nga natin siya. Check ko lang. 593 siya. Ito pala no, 593. Nagkamali lang ako class ng pagkasulat sa last ano. So, erase lang natin. So, 593. 593 to. May apologies. Ito siya oh, 593. So, minor mistake lang naman siya. Anyway, balik tayo dito. Pwede na tayong mag-proceed sa letter D. So, ano ba yung tanong dito? The question for letter D is the maximum deflection of the beam. So, this time, ang gagawin natin is itong step number 5. Now, sabi dito, to solve for the maximum deflection of the beam, solve for the maximum moment, no? Maximum moment in the conjugate beam. Kasi nga, di ba, yung maximum moment in the conjugate beam is equal to the maximum deflection in the real beam. So, simulan na natin yung paghahanap ng maximum moment, maximum deflection. So, balik tayo class dito sa conjugate beam natin. So, of course, from the double integration method, alam mong nasa midspan siya. Kaya lang ang assumption natin, no, hindi mo alam kung saan yung maximum deflection. Halimbawa lang, no, wala tayong idea kung saan talaga class nalulugar yung maximum deflection ngayon. Ang tanong ko ay, paano natin yon isosolve ngayon? So, may dalawa tayong segment. Yung segment AB, tapos yung segment BC. So, kailangan mo munang questionin ang sarili mo. Saan kaya yung maximum deflection? Nasa gitna nito? Or nasa gitna ba ni AB? Or nasa gitna na ba ni BC? So, di ba ganun yan? Well, of course, sigurado naman nasa gitna siya ni BC class kung susundin natin yung konsepto class or yung mga previously solved natin kasi nga normally sa midspan talaga yung maximum deflection nitong beam na to. Kaya lang, kapag may mga complicated na beam, kailangan mong questionin nasaan ba dito sa dalawang segment. Kaya hindi ko rin recommended class na gamitin ang conjugate beam method sa paghahanap ng maximum deflection. Mas trip ko pa rin na ang gamitin nyo sa paghahanap ay double integration method. Napaka-versatile ni DIM as compared sa other methods. Although, yun nga, mahaba-haba yung algebra niya. So, kung gagamitin mo class yung conjugate beam method sa paghahanap ng maximum deflection, ganito ang magiging process nyo. I-assume muna natin na yung maximum deflection is at or is between B and C. Okay? So, therefore, balikan natin itong drawing natin. Ikakat natin itong segment na to. Diba? I-cut natin itong segment na to. At the same time, tatawagin ko yung distance dito class as x. Diba? So, by ratio and proportion, pwede mong malaman yung height nitong triangle na to class. No, by ratio and proportion, ang mangyayari lang naman dito, yung magiging solution niya is x is to, diba no, So, sanay naman siguro tayo sa ratio and proportion. What I mean here now kasi is ganito. Bakit kasi ganito yung pagkakat ko? Kaya hindi ko rin trip ang conjugate beam method sa paghahanap ng maximum deflection ng simple beam class, no? So, ito, ulitin ko, distance x. Tawagin ko to as y sub 1, tawagin ko to as y sub 2.
So, yung y sub 1, mahahanap mo siya using ratio and proportion, di ba? So, this will be x is to y sub 1, di ba? X is to y sub 1, that is 6 meter is to 600. 6 meter is to 600. So therefore, pwede mong sabihin na yung y sub 1 ay equal sa 100x. Okay? Kaya lang, things started to be different dito sa y sub 2 dahil x is to y sub 2 is equal to 6 is to 450. But we need to apply the squared property of parabola here. So therefore, yung y sub 2 natin using the squared property, that is equal to 450 over 6 squared. So 12.5x squared. Diba? This is 12.5x squared. So ito yung magiging equation niya. Pagtsagaan na lang natin to. Ayan. So, ayan, meron na tayong y sub 1 tapos y sub 2. So, yun na nga, pag kinonsider natin na yung maximum deflection is between B and C, so automatic, drawing natin siya ngayon, meron tayong triangle, and this will be an upward one. Piliin mo kasi yung kanan class kasi between naman sa left and sa right, mas complicated naman kasi kung kaliwang cut ang pipiliin mo. Mas maganda yung nasa kanan na. Okay, so therefore, gawin natin siya. This will be, yung height niya is 100x based sa ratio and proportion. And dito naman, for spandrel of the parabola, pababa na siya, pababa din. Automatic, ito ay 12.5x squared. Okay? Tapos class, yung kanyang reaction, do not forget na 1,600 over 3 ito. So, ito yung point C natin and ito yung tawagin natin tong point D sa pagkakataong ito as the point of maximum deflection. Okay? So, therefore, paano natin to class isosolve? So, kapag naghahanap ka ng maximum deflection, all you need to do is to look for the value of x. Diba? Which is, ang mangyayari, since kanan class ang pinili natin, upward ang convention niya, so automatic EI, deflection as slope at D, dapat 0 siya. So, automatic nandito, magiging EI, maximum deflection. So, parang shear and moment diagram lang talaga nung una. So, dapat, equate natin to, then isosolve natin yung value ng x. Okay? So, it will be summation forces vertical equals 0. So, up equals down para mahanap natin yung x value. So, ang upward natin, isa lang, yung triangle, 1/2 ng x, tapos 100x. Dalawang downward, so that is 1/3 ng x, tapos 12.5x squared. Tama ba? Plus 1,600 over 3. Kasi yun yung mga downward. Sorry, nakalimutan ko pala na yung EI, theta di pala class ay upward. Kaya lang, 0 din lang naman siya kasi nga, di ba, the point of maximum deflection is the point of zero slope. So, ito na yung mahahanap natin. The value of x is equal to, so, magiging 1/2 ng x, then 100x is equal to 1/3 ng x, tapos 12.5 x squared plus 1,600 over 3. So, ang sagot natin ay, of course, negative 2 ba? Hindi. Sorry. Shift sub 7 tayo, 4. Which is expected, dapat class positive ito. So, 4 meters siya class. So, therefore, pwede natin tong palitan as x equals 4 meters. So, any other values, pwede na natin siyang palitan as, halimbawa, 100x, edi magiging 100 times 4 lang naman to, 400 na siya. I hope nagegets nyo yun, di ba? Kasi nga, magiging 100 times 4 once na nahanap nyo. On the other hand, nandito naman, 12.5x squared, that is 12.5 times 4 squared, ang sagot ay 200. So, erase din natin to as well as 200 na siya. So, since nahanap na natin yung x equals 4 meter, ang next na gagawin nyo na lang ay summation moment at D equals 0. So, clockwise moment equals counterclockwise moment. And this will be equal to
EI, deflection maximum, is equal to, clockwise moment kasi yun eh. Dalawa ang clockwise moment dito. Yung spandrel din ng parabola, 1/3 ng 4, substitute ko na kasi siya class as 4 meter, tapos 200. Yung moment arm niya, since nandito yung kanyang center of gravity, so lagay natin siya as multiplied ng 1/4 ng 4, malamang 1/4 ng 4. Yung 1,600 class over 3 is a clockwise moment din, tapos ang distance niya ay 4. Actually, isa lang yung counterclockwise, 1/2 ng 4, tapos 400, and itong triangular nga, and its moment arm might be, dito siya, kasi yun yung center of gravity. Considering point D, 1/3 ng 4. So, hanapin natin yung EI, maximum deflection here. So, yun na lang, 1/2 ng 4, tapos 400 times 4/3. Tama ba? Yes, tama siya. Minus 1/3 ng 4 ng 200, tapos 1/4 ng 4, edi 1 lang naman. I am referring to this. Nililipat ko sila class sa kanan. Tapos minus 1,600 over 3 multiplied by 4. So, ang sagot natin ay negative 4,000 over 3 kilonewton meter cube. So, automatic, kayang-kaya na rin natin mahanap yung maximum deflection dito as negative 4,000 over 3. So, hindi ko na ilalagay yung unit divided by 90,000. So, divide natin to ng 90,000 class. Since negative siya, it means nasa baba. Negative 0.014815 meters or negative 14.815 millimeters. So, ito pala class yung maximum deflection ng beam natin. So, kaya natin siyang masolve na using the, the conjugate beam method. Pero ulitin ko, no, kung ako sa inyo, since magsosolve ka rin lang naman ng maximum, yun na nga, maximum deflection, mas maganda pa rin ang double integration method. Basta nga, fan ako ng DIM kasi God tier, siya. Kumbaga, napaka-versatile nga. Ilang beses ko na yan nasabi, no, sa mga videos nyo. Okay, basta nagagets nyo yung point ko. Maganda yung double integration kasi marami siyang applications. So anyway, since may maximum deflection, i-check pala natin nga siya using DIM. Nandito siya class eh. So, balikan natin. The maximum deflection is negative 14.81 mm. Okay, so dito tayo sa last question. Yung last question lang naman is determination of the location eh. Wait lang. Yung question number 9, let question E, the distance of the maximum deflection of the beam from the left support. So, kung babalikan natin class, ito, so malamang since na-compute mo tong x equals 4 meters, since ang pinag-uusapan natin ay from the left support o from point A, ay yung total length niya ay 8 meters, right? So malamang 4 meters din ito. So I hope nagegets nyo siya. Diba? Ulitin ko lang nahanap natin na yung x para mahanap mo yung maximum deflection ay 4 meters. So therefore, yung point D natin, nandito siya, 4 meters siya from the right support. Since ang tanong kasi is from the left support, 'di ba? Galing sa kaliwang support kasi yun yung basahin natin na maigi, from the left support, ibig sabihin its distance is still 4 meter as well. Okay? So there is no need for computation there. Common sense na lang siya. 4 meters from left support. So to finalize this one class, pwede na natin itong magawa ng summary dahil nahanap na rin naman natin yung mga required na question. So unang tanong for letter A, what is the slope at B in radian? Tingnan natin siya. Yung sagot natin doon ay negative 0.004074 radian. Okay? Negative 0.004074 rad o radian nga. And its deflection is equal to, ilan nga siya? Ito siya, negative 10.556 mm. So, sulat natin siya, negative 10.556 millimeter. Yung pangalawang tanong, the deflection as a slope at A, that is negative 0.00526 radian, negative 0.00526
5,926. Yung pangatlong tanong, the deflection or the slope at C is positive 0.005926 radian siya. Tama ba? Yes, tama ito siya. Pang-apat is the maximum deflection. Letter D, the maximum deflection is equal to negative 14.815 millimeters. Okay, so negative 14.815 millimeters. And yung panglima, yung distance niya from the left support ay 4 meters. So, tadan! Natapos din natin itong process using the conjugate beam method. So, I hope may natutunan kayo, class, dito sa ating discussion sa conjugate beam. So, wag kang mag-alala. This is just example number 1. Meron pa akong present na other example to further reinforce your idea regarding nga dito sa topic na to. So, i-end ko na to. Bye-bye, class, and ingat kayo.